Yes, yes, yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Korte, sinuplak, si Bongit, Sagaa, karma na ito. Yan ang karma sa'yo. At sana, yung big karma ay dumating na rin sa inyo dahil sa panghuhudas at pagnanakaw nyo sa kaban bayan. 'Di ba? Sa kaban bayan, puro nakaw kayo. Iba yung pagnanakaw nyo eh. Talagang sobra-sobra eh. Sobra-sobra na talaga. Ano yung pag-uusap dito? Alamin natin. At ito pa yung mga balita. BP Sara tinawanan ng alok ni Bongit na makipag-ayos. Pasok natin to. Pinasyahan ni Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando na labag sa konstitusyon ang pagsasama ng mga hindi nakaprogramang appropriations sa General Appropriations Act or GAA at dapat tanggalin ang buong halaga sa budget. Sa kanyang magkahiwalay na pagsang-ayon at dissenting opinion sa kamakailang desisyon ng Supreme Court en banc na nagdeklarang labag sa konstitusyon ang paglilipat ng 60 billion pesos pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Binigyang diin ni Justice Hernando na ang mga unprogrammed appropriations ay walang batayan sa konstitusyon at ang pagpasok ng mga ito sa GAA ay naglalantad sa mga pampublikong pondo sa posibleng maling paggamit at katiwalian. Binanggit niya kung ang ilang mga pondo ay nasa labas ng saklaw ng GAA. Tanging ang Kongreso sa pamamagitan ng kapangyarihan nito sa paglalaan ang maaaring legal na matukoy kung paano sila dapat gastusin sa pamamagitan ng pagpapatibay ng isang espesyal na batas sa paglalaan sa ilalim ng pambansang budget ng 2024. Itinaas ng Kongreso ang hindi nakaprogramang paglalaan ng 450 billion pesos. Nako. Ang sangay na tagapagpaganap ay orihinal na nagmungkahi ng 281.9 billion pesos na hindi nakaprogramang pondo sa ilalim ng National Expenditure Program. Grabe, Ngunit no? bigla itong tumaas sa 731.4 billion sa bersyon na sa huli ay naipasa at niratipikahan ng Kongreso. I stress to the inclusion of unprogrammed appropriations in the General Appropriations Act is in itself unconstitutional, a mechanism which, as its own legislative history shows, was introduced merely as a matter of convenience and which, in any event, cannot be reconciled with the Constitution's design of a budget of expenditures and sources of financing under Article 7, Section 22, and more pointedly, with the rider prohibition under the Article 6, Section 25.2. This is because they create an unregulated space where discretion replaces discipline and where the temptations of greed and corruption inevitably find room to operate. At sa pagbubulgar naman ng dating spokesperson na si Attorney Harry Roque na nag-issue na daw ng arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Ano nga ba ang katotohanan dito? Kontrolado yung mga palabas lang nila yan. Isang diversionary tactica ang kinalang binubuksan para yung issue ng flood control ay ma-divert. Isip-isip, ay analyze mabuti. Ngayon, ang sabi nila, lumabas ka. Hindi pwede. Baka mamaya totoo rin at madala sa dahig. Huwag ganun. Diba? Huwag niyong laruin na naman ang isa pang Pilipino at dadalhin nyo sa dahig. Ang tawag diyan, kidnapping. Dahil wala nang ang jurisdiction eh. Tapos sasabihin nyo na naman, sumuko, lumantad. Ang tapang mo noon. Tapos ngayon nagtatago ka. Yan ang mga patutsada nila eh. Pero huwag nyo kaming lokohin. Wag nyo kaming lolokohin. Na nga ba ng ICC ang Philippine Justice System? ICC now controls the Philippine justice system with the ICC's announcement of a warrant for Senator Bato de la Rosa
The debate has resurfaced whether or not the ICC have authority over the Philippine justice system. The answer remains clear: no. The ICC warrant has no legal effect in the Philippines unless it goes through our own courts. That is not a political argument. It is a constitutional requirement. Mm. Under the Bill of Rights, only a Philippine judge, not any foreign tribunal, may determine probable cause and issue a warrant of arrest. The Supreme Court's newly issued rules on extradition and surrender further emphasized a series of steps. 1. The Department of Justice must first receive the request. 2. File a petition before an RTC. And 3. And the judge must personally examine the evidence. Dapat. None of these steps has happened. On top of that, the Supreme Court is still hearing GR number 278747, the case that directly challenges the legality of executive cooperation with the ICC. The court has even ordered the government to submit a formal response. While this case is active, the executive is bound by judicial courtesy and therefore must not take actions that preempt the court. Ang ano lang dito, ang pinakasagot lang dito, Senador Bato, wag na wag kang lalabas. Dahil baka dukutin ka ng mga dorobo at maisakay ka sa eroplano at daling ka doon sa dahig, mahirap ka ng puntahan ng kamag-anak mo. Kagaya ng ginawa nila kay Tatay Digong. Diba? Kailangan pa magpalit-palitan si Kong Pulong, si BP Sara, at yung mga kamag-anak pa, diba? Si Kitty, si Mayor Baste, para lang mabisita. Eh kung wala pang masyadong, di ba, fund, eh kung sakali talaga may sakay ka sa aeroplano at madala ka doon, di kawawa ka, wag kang lalabas. Yan ang ating kagustuhan. Iwasan natin na madala ka nila. Magtago ka lang na magtago, okay lang sa amin. Basta wag kang lalabas. Kayo yung mga pambato ng mga Duterte sa 2028, kaya ginagawan kayo ng ganyan. Minamadali kayong isa-isahin. Eto hindi makikipag-ayos, hindi makikiusap si Bibi Sara kay Bungik-ngik. Bakit? Siyempre, bakit makikipag-ayos sa ginawa nila kay Bibi Sara? Sa tingin nyo, makikipag-ayos si Bibi Sara? Ang tatay niya ay dinala sa dahig, kinidnap. Makikipag-ayos ba si Bibi Sara? Hindi na, wag na, okay na yun. Bibi Sara, pagdating ng 2028, ano na lang gawin natin? Kung ano yung naisip mo, Bibi Sara, yun na yun. Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat. Kahit pa kay Vice President Sara Duterte. Natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, Okay. Nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin. Yan. Dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa. Tama. Lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin yan sa Monday. Meron lang akong mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing. Kita nyo? Wala naman mula 2022 hanggang 2025, walang findings ang COA na maling ginawa ang BP o OVP. In terms of confidential fund, in terms of budget, walang ganun. So yung mga lumalabas na issue na meron daw yung laptop overpricing, mga motor vehicle,
Oo, ini-issue na lang nila yan kasi wala na silang makita na ibubutas dito na naman sa panibagong nilulutong impeachment. Yan ang kanilang mga plano. Sobrang plano yan ngayon pa lang. Nag-iisip na sila kung ano pwede na namang i-file, na plunder na naman kung ano-ano na maiisipin nila, kung ano na naman ang mga pwede nilang ikaso. Tapos na si confidential pan Tapos na yon, hindi naman pwede ipasok uli yun. Ano na naman? Yung overpricing, unggoy! Mga unggoy kayo, wala na kayo talagang mga magawa. Nagsama-sama naman yung mga black dyan. Sila yan, magagaling sila. Oo. Sisilipin, ayan na. Nagngangaungaw na sila para sa 2026 impeachment na naman na kaso. Yan ang magiging problema. Sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops, kundi mga photocopy machine na hindi naman binili, kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula yan sumagot ang COA, mga sinungaling, nabayan-bayan. Eto, sinagot na naman kayo. Nagkamali lang. Hindi na, dinonate. Binigyan ng kwento yung mga laptop, kung ano-ano na kwento nilang mga katanga. Diba? Puro sila gawa kwento, istoryahe, agoy. Sinagot na naman kayo ng kasinungalingan nyo. At ito utang sa PhilHealth, higit 100 billion. Hindi binigay na pondo, dapat bayaran din. Ngayon, ito problema. Sino dapat makasuhan dito? Ayon yan sa isang congressman, dapat makasuhan din. Kasi bakit nyo pinakailaman ang pondo ng PhilHealth, nananahimik yan para dyan. Kung hindi nga daw nabuking, ubos na naman. Dapat papanagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likod ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations, kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos na halaga ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Gate pa nito, kasunod ng kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang ginawa ni Recto at dawit dito maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong, maibabalik ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 national budget. Ayun na. Anya? Ayun na, maibabalik. Sa 2026 gagawa ng paraan. Di ba sinabi ko na yan nakaraan? Kwento na naman yan, istoryahe. Pwede silang magsalita ngayon, pero pag hindi nabalik, sabihin, kasalanan nila yan. Wag kayong mga tagapagtanggol. Tagapagtanggol ng mga, alam niyo yung pangit yung mga ginagawa nila. Nagtatanggol sila sa taong, kilala na kung ano yung ugali. Nakaw dito, nakaw doon. Deliver maleta dito, receive ni ganun. Ang takaw nila sa pera, Pati yung anak, nababalita. Ilang bilyon. Tapos, pinagtatanggol pa rin namang, agoy. Sige, pagtanggol nyo lang. Di ba? Para naman, talaga namang, kahit na puros kasinungalingan, sige lang ang pagtatanggol nila, kawawa ang bayan, mga kasama. Utang sa PhilHealth, ito mas maganda dito yung paliwanag dito Yung utang sa PhilHealth, babayaran daw sa 2026 budget. Ngayon, lumobo na yan ng 100 billion. Tama ba? Pasok. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth
60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Grabe, no? Mobo ng gano'n. Sa naging desisyon po ng Korte Suprema, lahat po ay pabor dito sa ponente, pero may iba't ibang mga opinion. No? Pabor din sila dito sa pagsosoli nga ng 60 billion pesos na inilipat para sa mga unprogrammed projects. No? And meron... Hindi lang 60. 60 yung nanggaling sa loob ng PhilHealth, 60 yung dapat inilaan sa budget na hindi inilaan. So ang total na utang dyan sa universal healthcare for this year is more than 120 billion pesos. Laki. Opo. Yan ang dapat ibalik, ha? Opo, nabanggit nga ng Korte Suprema nga dapat na ibalik, pero may iba't ibang mga opinion po ang mga justices, no? Lalo na patungkol doon sa 2024 national budget. Particular na itong nabanggit ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na tingin niya may pag-aabuso una doon sa ginawang urgent, no, yung paglilipat, pati na rin yung pagpapasa, urgency doon sa pag-approve, no, ng budget, and at the same time tingin niya sa kabuuan ang 2024 national budget, yung pagdagdag, pag-increase ng mga program appropriations din ito sa kabuuan ay unconstitutional. Hindi lang yung provision na to. Though, iba-iba yung kanilang mga paniniwala. Pero dito si Associate Senior Justice Leonen, naniniwala siyang unconstitutional at dapat ma-reenact kung ano yung budget nila for 2023. Yun dapat yung budget nila for 2024. Ano masasabi niyo po rito, Marjay? Tama-tama yan, sapagkat sa totoo lang naman talaga, kahit na sinong, kahit hindi scholar, no? Hindi constitutional law scholar, simple government budgeting na nabiyasa ay makikita kagad na itong pinirmahan ni President Marcos Jr. noon para sa 2024 ay unconstitutional, illegal. Yeah. No? As a matter of fact, yun na, kung talagang merong maglalakas loob na makabansa, na mambabatas sa mababang kapulungan, or anybody, isa ito sa pwedeng, anong tawag nito, maging basehan ng pagsasampa ng impeachment proceedings laban kay Mr. Marcos. Sapagkat maliwanag doon sa concurring opinion ni Justice Leonen na talagang ito'y labag sa saligang batas, and therefore hindi dapat ito nalagdan in the same manner itong 2025 budget. Ang pinag-uusapan lang kasi rito 2024 because yun ang nakasaklaw doon sa anong pangalan nito sa mga usapin, at hindi lang yan, meron pa tayong pinag-uusapan ditong Philippine Deposit Insurance Corporation Fund na mahigit 100 bilyon na sinikwat din, no, mula sa pondo ng PDIC at ginamit sa kontrobersyal na pagnanakaw sa flood scam, no, flood control, Admar. Opo, kumbaga nakikita nyo rin po ba dahil medyo, alam natin, medyo may katagalan bago na pag-desisyonan nito kasi ang pinatutungkalan dito is yung 2024 budget tapos nagkaroon na ng 2025 budget. Nakikita nyo po ba na kung ano yung ginawa ng mga kongresista dito sa 2024 budget or sa 19th Congress, kung di ako nagkakamali, almost same din ba yung ginawa dito sa 2025 budget na marami din pong pag-question, Manong Jay? Hindi lang almost the same, pinalala pa. Agoy. Dahil sa ano tawag ito, binago lang nila yung salita. From pork barrel, from PDAP
at DAP, ginawa nilang number 1, allocable, kung ano-anong ginamit nilang term. All in an program, anong tawag nito, allocation, appropriations, which is not allowed. Kaya nga, kung ano-anong mga palusot nila. At hindi lang yon, Admar. Ngayon, pinag-uusapan pa, hindi pa nalulusot yung 2026. Meron pang almost 100 billion na naman na insertion dapat. Ngayon, dahil sa mainit na nga yung sa mga salitang insertion at amendment, ipinasok ito under NEP. Nako, yun na. Dahil mainit ang usapin ng insertion, sa ibang termino naman nilagay. Diba? Yan sila gumagawa talaga ng bagay-bagay kung paano ubusin ang kaba ng bayan. Pilipinas, babangon ka pa ba? Wala na, ubus na. Babangon lang yan pag si BP Sara na ang presidente. Pagsuspinde kay Kong Kiko Barsaga, minadali. Kita nyo, mabilis silang umaksyon kay Kiko. Pero doon sa mga the big fish, wala silang pakialam. Ni ayaw nga nilang suspindihin. Ni ayaw nilang kasuhan. Lalong-lalo na yung pinsan, di ba? Ano yan? Alamin natin. Tumutol doon sa 2 buwan na suspension po ni Congressman Kiko Barzaga ay nasa studio po natin. Walang iba kundi si 4th District ng Quezon City, Congressman Jesus Bong Santay. Congressman, magandang gabi. Admar Vilando, Almar Fersuelo dito sa SMNI. Welcome muli. Welcome back. Thank you very much, Almar. Maraming salamat sa imbitasyon na ibinigay sa akin para makasama kayo dito sa inyong programa. Opo, balikan lang natin yung pangyayari. Kayo po ay matagal na rin na naging mambabatas sa congressman, no? Kinakatawag po ninyo dyan sa lungsod po ng Quezon. Kamusta po itong ganitong klase po ng sitwasyon? Siguro sa mga nakalipas na mga congresses ay walang ganito ba? Dahil hindi pa uso yung internet noon. Ngayon kasi parang nauuso na yung internet, mas napapadaling maipakalat yung mga saloobin. Your thoughts on this, Congressman? Well, I was a member of the 18th Congress noong 2019 to 2022. Pero sa kasawiang palad, during that time, that was yung COVID pandemic. So almost 2 years na may lockdown at kami sa Kongreso, ano kami noon walang... online yung mga session. There were only a few members of Congress na who would go to session na para doon sa face-to-face. Isa tayo doon. So, bagamat during that time, malaya naman lahat na nakakapagsalita ng kanilang mga saloloobin, because that's part of your responsibility as a member of Congress. In fact, ang mga tao elects you to become their voice in Congress. Tama, dapat. Kaya nga para sa akin, napaka-importanting mapangalagaan yan. Isa yan sa fundamental right ng tao, protected under the Bill of Rights sa ating konstitusyon. Opo. So kayo naniniwala na yung kanyang mga opinyon na saloobin, na hindi lang dyan po sa plenaryo, nababanggit sa social media rin, ito'y boses din ng kanyang mga constituents. Kumbaga, dahil siya ay personalidad, dahil siya ay kinatawan, congressman, mas napaparinig sa pangkalahatan ang boses ng tao-bayan. Well, Admar, totoo yun whatever he has echoed, I believe, as I mentioned, he echoed it because siguro yun yung general sentiments ng constituency niya o nung mga ating mga kababayan Pilipino. And siguro, ang hindi lang siguro nagustuhan ng mga ibang mga kasapi ng kapulungan, ng mababang kapulungan, is that the manner that he has expressed his opinion. Pero kung makikita mo si Congressman Barzaga belongs to the Gen Z. Yeah. Ganun, I alam think... naman natin yan kung, di ba, Congressman, ano ba to, representative din to Sutay, no? Na yan ho ay isang, ano ba tawag doon sa Tagalog? Pagpipigil. Kasi nga, marami hong pinupost itong si Congressman Kiko Meo Barzaga patungkol dito kay Bungikngik o doon sa kanilang ginagawa na pagnanakaw, mga gustong gawin sa gobyerno, talagang hindi na siya pinaporma.
Talagang gusto pa atang pasibak. Oo, yung 30 days, 60 days ba? 30 days. 60 days na suspension, malaking bagay na yun, no? Para hindi makakuha ng video footage dyan sa camera habang nagsisession. Baka mapag-usapan kasi yung nakawan dyan, mabidyohan ni Kiko Barsaga, ma-expose. Diba? Kaya siguro ginawan talaga ng paraan na masuspindi. Kasi 2026 budget ang pinag-uusapan dito, ha? Alam niyo naman yan. Kung again si Kiko Barsaga doon sa gagawin nila, baka may naipasok na naman di umano, mabidyohan, siyempre magagalit na naman sila. At ito pa ang usapin, mga kasama. Palalakasin daw nila ang ICI. Wow! Talaga ba? Oo, yung isang attack dog ni Balulong, andito na naman. Naku, eto na tayo Alamin natin na. Ano ba kasi nagsasabi na patay na daw yung ICI dahil din sa pag-meeting ko dating DPWH Secretary Vincent? Alam niyo personally, I think ako personally ang pag-resign talaga ni former Secretary Singson is really a loss, no, on the part of the ICI. Wala namang, nobody actually can deny that. Kasi in terms of competency, expertise, experience, and credibility ng tao, nakakadagdag doon sa reputation ng ICI. Although yung sinasabi nilang ang ICI kasi does not depend on personality. Actually, it's a system that works. No, and it's the decision of the former secretary to resign, but it does not mean that they have accomplished, no, starting from the day they have started in investigation, but also put to naught. Kumuha naman sila ng tagapagtanggol. Dahil alam na nila na wala na, babagsak na. Oo, ibig sabihin, yung mga pagkukunwari nila dyan ay booking na dahil marami na nag-resign. Meron naman silang, ano ba yun? Find the help of friends. Helpline ba yun? Lifeline, lifeline. Call a friend na para meron tagapagtanggol. Yan ang kanilang mga bala. Pero, kung ikaw ba naman walang pondo, walang budget at hindi na, sabi nga nung isa nagtatrabaho daw sila kahit di pasahuran basta sa taong bayan. Noko, lokohin nyo lelong nyo. Ikaw, magtatrabaho, walang sahod, unggoy. Ito alamin natin, mas maganda pa ata yung pag-uusap dito. Ito na naman yung usapin ng PDIC. 107, kita mo, ang dami, no? 60 billion sa PhilHealth, naging 120 billion. Sabi ni Kuya Jay, ito naman, 107 billion ng PDIC, isasauli rin ba ang tanong? Di ba? PDIC, Reserve Gold, flood control, ano pa ba? Marami. Tapos meron pang issue ngayon na infra, yung mga anomalya sa infra. Ayan, nababalita na naman dyan, oh. Sino yan? Si anong usapin dyan? Isang senador. Pasok natin to kay Senator Tuloy. Pero senator to sa puso natin kasi Duterte 10 Di ba? Si Senador Vic Rodriguez. Walang boses? Naku. Wala nga. Naku. Ay, nagka-error na naman ata. Ayun. Ay 1/5 of 1% of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto na ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang siguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung Lucaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling, ganun talaga garbage in, garbage out. No?
sinasabi nila, issue rin daw ng kalusugan yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po ginagawa na ho talaga tayong tanga ng Marcos administration alam ko namang matatalino ho kayo. Kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay. Mamaya pati po yung hindi lang po natitigil dito Andyan na yung 60 billion pesos PhilHealth funds, may desisyon na kalampagin na natin. Yung 107 billion na PDIC funds, nasaan na? Isosoli rin ba ito? Saan ginamit ang perang ito? Ito ba ay pinantayo